Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angkalang Diyos upang patuloy na maghanda sa dakilang kapistahan ng pagsilang ng ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Inaanyayahan tayong buksan ang ating puso upang katulad ni Maria at Elizabeth, ating matunghayan ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Panginoong Hesus, Ikaw ang ipinangakong tagapagligtas ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, muli kang magbabalik upang maging hukom at hari namin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Bethlehem, Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Hoda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay, buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kirubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong takas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas. At ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana. Ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipinagsanggalang.
iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kaniya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawang ng lubos ang salita mo kalooban. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth,
at buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay naririto sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At sinindihan na ho natin ng ika-4 na kandila sa korona ng Adbyento, hudyat na buo na ang 4 na linggong paghahanda. Kaya tunay nga pong papalapit na ng papalapit ang Pasko. Kaya tanungin mo nga yung katabi nyo, handa ka na ba? Kaya mukhang hindi yata handa, no? Ayan, no? Mukha ng pagod, no? Kaya tayong lahat ay nananabik, nagagalak, sapagkat malapit na ang pagsilang, ang birthday ni Jesus Nazareno. At sa Ebanghelyo ngayon, ito ay pamilyar sa ating lahat. Ito ang ikalawang misteryo ng tuwa, ang pagdalaw. At kung tatanungin ko po kayo, sino ang dinalaw nino? Sabihin niyo po, siyempre, Father, dinalaw ni Maria ang kanyang pinsang si Elizabeth. Ngunit sabi raw po ni San Juan Pedro Aymar, ang nagtatagpo ng mga Blessed Sacrament Fathers, yung mga pari po dito sa Santa Cruz, sabi ni San Pedro Julian Aymar, ay ang talagang dumalaw kay Elizabeth ay hindi lang si Maria, kung hindi si Jesus Nazareno. Totoo nga naman po, dahil sabi nga sa kwento, lumukso ang nasa sinapupunan ni Elizabeth dahil sa batang dala ni Maria. At sino ba ang nasa sinapupunan ni Maria? Si Jesus Nazareno. At napakaganda yung sinabi ni San Pedro Julian Aymar. Dahil daw matanda na si Elizabeth, dahil nagdadalang tao si Elizabeth, hindi siya makapunta kay Jesus. Kung kaya naman, si Jesus na ang nagpunta sa kanya. Si Jesus na ang dumalaw sa kanya. Napakagandang balita ito, mga kapatid. Ang Diyos ang siyang dumadalaw sa atin. Kaya nga sabi din ni Papa Benedicto XVI, alam niyo raw po ba kung kailan nangyari ang unang prosesyon ng Santissimo Sacramento sa kasaysayan? Ang unang prosesyon ng Santissimo
ay nangyari nung dumalaw si Maria kay Elizabeth, sapagkat tangan-tangan ni Maria si Jesus Nazareno patungo kay Elizabeth. Yun daw ang unang prosesyon. At ang mahalagang prosesyon, yung prosesyon ng Santissimo Sacramento. Sapagkat yun mismo si Jesus. Kaya nga, laging ipinapaalala sa atin sa Quiapo, hindi lang yung traslasyon. Maganda po yun na tradisyon, magandang debosyon. Pero ang talagang prosesyon ay ang prosesyon ng Santissimo Sacramento. Sapagkat opo, ang larawan ni Jesus Nazareno malapit sa atin. Pero ang presensya ni Jesus Nazareno sa Santissimo Sacramento sa altar ang pinakamahalaga sa atin. Kaya hindi po ako magsasawa, magpaalala sa ating lahat. Pag nangungumunyon po tayo, pangalagaan natin ang tinatanggap natin. Yan ang katulad na nasa sinapupunan ni Maria. Kaya nalulungkot po ako pag nalalaglag natin yung ostya. Kapag parang dinadakma lang natin yung ostya. Kapag parang walang galang, marumi ang kamay natin at wala lang sa loob natin ang banal na ostya. Sapagkat kapag yan ay tangan-tangan ninyo, kapag yan ay nalunok nyo na, wala tayong pinagkaiba kay Maria na dala-dala si Jesus sa ating katawan. Kaya mga kapatid, pangalagaan natin. Mas mahalaga po yan kaysa sa pagpunas sa paanan ng Senyor. Ang pagtanggap ng malinis ang kalooban, mas mahalaga pa yan kahit 50 beses kang pumanik sa andas. Ang pagtanggap ng komunyon ng may paggalang, mas mahalaga pa ho yan kaysa sa ilang beses kang maglakad ng paluhod. Sapagkat ang pagtanggap ng komunyon ay pagtanggap mismo kay Jesus. At pag tinanggap natin si Jesus, hindi lang dumadalaw ang Diyos sa atin, nananahan pa ang Diyos. Ito ang mabuting balita ngayon, mga kapatid. Akala ba natin tayo ang naghahanap sa Diyos? Akala ba natin tayo ang siyang sumasaliksik sa Diyos, umaabot sa Diyos? Hindi po. Ang pagkakaiba ng ating pananampalataya, ang Diyos ang siyang naghahanap sa atin. Akala niyo ba kaya kayo nandito ngayon, nagsisimba, nagpunta dito sa Quiapo dahil gusto niyong hanapin ng Diyos? Nasa bahay pa lang ho kayo, dinalaw na kayo ng Diyos. Kaya nyo inibig pumunta dito sa simbahan dahil nakita na kayo ng Diyos. Uulitin ko po, hindi kayo nagsimba para makita ang Diyos. Dahil bago pa kayo makarating sa simbahan na ito, nakita na kayo ng Diyos. Kaya nyo nga ginustong pumunta ngayon dito, nakita na kayo ng Diyos. At ang pagpunta natin dito, pagkilala sa pagdalaw at pagkakakita sa atin ng Diyos. Sapagkat ang naunang naghahanap, ang naunang pumunta ay ang Diyos. Kaya kayo pumunta dito, pinuntahan na kayo ng Diyos. Kaya yung mga marami pang hindi nagsisimba, yung marami pang hindi nagpupunta dito, hindi lang nila makita
na dumalaw na pala ang Diyos sa kanila. Hindi nila maramdaman na nagpapakita na pala ang Diyos sa kanila. Kaya huwag niyong isipin na hinahanap pa ninyo ang Diyos. Kaya kayo nandito, nahanap kayo ng Diyos. Kaya salamat, naramdaman ninyo ang Diyos. Kaya kayo nandito ngayon, hinalabit na kayo ng Diyos. Hinatak na kayo ng Diyos dito. Kaya napakaganda po na nandito kayo ngayon sapagkat ibig sabihin nito, tumutugon na kayo sa Diyos. Kaya palakpakan naman natin ang bawat isa na narito ngayon. At sabihin mo nga sa katabi mo, sana lalo mo pang makita ang Diyos. Maganda na ang simula. Nakita na natin. Nakita na tayo ng Diyos. Ang kailangan ngayon, katulad ni Maria at Elizabeth, lalo tayong makinig at sumunod sa Diyos. Maganda na ang simula. Pumunta na kayo dito. Nakakalabit na kayo ng Diyos. Huwag nating sayangin. Kaya lalo nating bigyan pansin at tuon ang Diyos. Kaya nga, sa ikalawang pagbasa, sabi sa aklat ng Ebreo, ang mga hain at handog, hindi talaga to ang ibig ng Diyos. Ang ibig ng Diyos, ang pagsunod at pagbibigay ng sarili. Katulad ng ginawa ni Jesus Nazareno. Kaya nga, ngayong piyestang ito, ang ating tema, mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog sa mga umaasa sa Diyos. Ang kailangan ng Diyos, pagsunod, katulad ng ginawa ni Maria at Elizabeth. Kaya nga si Maria, bagamat siyang ina ng Diyos, tandaan ninyo, pinamalita ng anghel kahapon, ikaw ang magiging ina ng kataas-taasan. Pero anong ginawa ni Maria? Sa pagkilala niya sa pagdalaw ng Diyos, sumunod siya lalo, tumulong siya, nagmahal siya, nagmalasakit siya. Hindi sinabi ni Maria, Aber, ako ngayon ang ina ng manunubos. Ako dapat ang paglingkuran. Ako dapat ang sikat. Hindi. Siya ang nagpakababa, nagmalasakit at tumulong. Si Elizabeth, pinagpala din siya. Matapos ng mahabang panahon, nabuntis siya. Pero hindi sinabi ni Elizabeth, pinagpala ako, kaya dapat lang paglingkuran ako. Hindi. Ang tunay na dinalaw ng Diyos, nagpapakababa. Ang tunay na nakita ng Diyos, nagmamalasakit. Ang tunay na nakakilala na sumasaati ng Diyos, nagdadala ng pag-ibig at kapayapaan. Kaya mga kapatid, sa misang ito, pagdasal po natin ng bawat isa. Huwag mong pagdasal na makita mo ang Diyos, sapagkat ang Diyos ang unang nakakakita at naghahanap sa atin. Ang ating ipagdasal, makilala natin ang pagdalaw ng Diyos. Katulad ni Maria at Elizabeth. At lagi nating tanungin ng Diyos, ano po ang gusto ninyong mangyari sa buhay ko? Ano po ang gusto ninyong gawin sa buhay ko? Upang sa ganon, ang tunay na pagpapala, ang tunay na himala ay mangyari sa atin. Upang sa gayon, tangan-tangan natin sa ating buhay, paglabas man mamaya,
dito sa Quiapo, saan man ang dalawin ninyo, saan man ang puntahan ninyo, dala-dala ninyo si Jesus Nazareno. Sana katulad ng nangyari sa pagdalaw ni Maria kay Elizabeth, sabi ni Elizabeth, ako'y mapalad sapagkat dinalaw ako ng taong dala-dala si Jesus Nazareno. Sana mamaya, yung mapuntahan nyo, mangiti, guminhawa ang kalooban, mapasaya, mapagaan ng buhay dahil dinala ninyo si Jesus Nazareno sa kanilang buhay. Mamaya, marami kayong pupuntahan, marami kayong makakaharap, marami kayong makakausap. Sana ang maramdaman nila, dinalaw kayo ng Diyos. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, patuloy kang dumadalaw at nananahan sa aming lahat. Maging handa nawa ang aming mga puso, katulad ni Maria at Elizabeth, upang tanggapin ka at ibahagi ka, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Nawa, kapag kami ay nakita, nakausap, nakaengkwentro ng aming kapwa, ang kanilang makita ay kayo po, aming Panginoon. Nawa, ang aming buhay ay maghandog, hindi lamang ng pag-aalay, kung hindi ng tunay na pagsunod sa iyo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po at hindi nyo kami iniiwan. Lagi nyo kaming hinahanap at dinadala sa iyo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan nyo po kami, basbasan nyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami dumadalangin ngayon sa iyo, Ama, na tulad ni na Maria at Elizabeth, buong galak at kababaang loob nawa naming tanggapin ang manunubos sa aming puso at kalooban. Buong puso naming inihiling, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ibahagi nawa ng simbahan ang makadiyos na galak sa sangkatauhan sa mga nagadalamhati, may sakit, matanda, at mga may kapansanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maging laging mulat nawa ang mga pinuno ng bayan sa pangangailangan ng lahat tungo sa mga tarungan at mapagmalasakit na pamahalaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Igalang nawa namin ang mga karapatan ng mga sanggol sa sinapupunan. Mamulat nawa kami
sa pangangailangan ng mga nagdadalang tao at magsilbing huwara naman ng pagpapakabuti sa kabataang Pilipino. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Magkaisa nawa ang mga pamilya at magkakaibigan. Suportahan nawa nila ang bawat isa at maging bukas sa pag-unawa at pagkapatawad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Yakapin mo nawa, Ama, sa iyong pag-ibig at galak, ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Tahimik nating idulog ng iyo pa nating kahilingan. Ama namin, halina't dinggin at palakasin mo ang iyong bayan upang tulad ni Maria, mapuspos kami ng bagong buhay, kagalakan at lakas sa maluwalhating pagdating ng iyong minamahal na anak na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya, sama-sama tayong umawit sa ating Ama sa langit.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang siyang dumadalaw tuwina sa atin. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ng piging na nagbibigay buhay. Habang papalapit ng dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Nauna na tayong dinalaw ng Diyos. Buksan natin ang ating puso
at dalhin natin ang kanyang pag-ibig sa ating kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahe na dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunuri na tapat sa iyo na aming maluwalating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.